Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa isip ng Flame Blade Master habang hawak-hawak ng ating bida na si Qian Yuwon na sa pakiramdam niya ay ang kanyang mga muscle sa magkabila nitong braso ay parang unti-unti nang magkakawatak-watek. At dapat ay siya ay mas malakas sa isang ordinaryong martial master sa kanila ngayon. Kaya naman ay napapatanong siya na kung paanong ang isang kagaya niya na tao lamang ay may malakas na pagkakahawak sa kanya, ngunit binigyan lamang siya nito ng isang nakakalokong titig. Dagdag pa nito na ang mga buto niya ay unti-unting nadudurog sa kanyang kamay at mukhang ito na ang pinakamatagal na makakaya niya. Ngunit maganda na din ang nangyayari dahil sa nakapagbigay naman siya ng oras sa abot ng kanyang makakaya. At kahit na ang Chi Blade Master na lamang ang magawang mabuhay sa lugar na ito ay sapat na para sa kanya, at ito na lang ang tangi na lang na natitira na mayroon siya. Kaya naman ay unti-unti nitong iniikot ang chi niya sa kanyang buong katawan upang gumawa ng isang malakas na pagsabog, kaya naman ay matapos nito ay malakas nitong sinabi kay Qian Yuwon na siya bilang ang demonic cult leader ay isasama niya sa pagpunta niya sa impyerno, dahil kahit siya ay hindi magagawang makaligtas sa kanyang gagawin. Ngunit ninitian lamang ito ng ating bida at sinabi na ganitong linya na naman ang kanyang naririnig. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung hindi pa ba sila napapagod na sabihin ito sa kanya, nang bigla naman na nagpalabas ng malakas na electric shock si Qian Yuwon patungo sa buong katawan ng Flame Blade Master. Hindi din nagtagal ay natapos na ang ating bida kaya naman ay muling nagbalik sa dati ang katawan nito. Ngunit bigla naman na pinigan ng ating bida ang dalawa nitong braso, at agad na tinanggal, kaya naman sa nangyari ay napasigaw na ito ng malakas. Sa kabilang banda naman habang papatakas ang Chi Blade Master, ay napapasabi ito na kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga kasamahan at mga tagasunod upang magawa lamang na makatakas sa lugar na iyon, bagamat isang kahihiyan ito para sa kanyang ngunit kailangan niyang makatakas dito anuman ang mangyari. Dahil sa kailangan niyang may hatid ang mga nangyari sa kanilang Blade Master at muling magsagawa ng bagong plano, kaya naman ay galit nitong sinabi na sa ngayon ay namnamin muna nila ang kanilang pagkakapanalo, siya na ang demonic cult leader. Dagdag pa nito na ang taong mayroon ng lahat ay ang taong malaki din ang mawawala, kaya naman ay titignan nila kung mapapanatili pa ba niya ang kanyang katayuan matapos na mawalan ng kanyang mga mahal sa kanyang buhay. Kaya naman ay sa susunod ay sisiguraduhin na niya na mapapaslang na ito. Nang bigla naman itong napahinto at napaluhod, dahil sa bigla na lang na may tumusok sa kanyang katawan at ito ay isang formless sword ng Black Flame. Kaya naman ay napasabi na lang siya na imposibleng mangyari ito dahil sa higit sa 1 kilometro na ang kanyang layo sa lugar na iyon, at mukhang ang Qian Yuwon na iyon ay hindi na tao, at hindi din nagtagal ay agad naman siyang nawalan na ng buhay. Sa kabilang banda naman, halos 2 kilometrong layo mula sa palasyo, sa Biyong Mountain sa itaas ng Purity Peak, ay may kung sino ang nakatayo lamang dito at nagmamasid sa mga paligid. Nang bigla naman na may dumating, at sa isip nito ay napapasabi siya na hindi niya magagawang makita ang mga nangyayari sa palasyo dahil sa sobrang layo na ng kanilang kinaroroonan, kaya naman ay napapatanong siya na kung talaga ba na nakikita niya ang nangyayari sa palasyo. Bukod doon ay hindi ito tumingin sa iba bukod sa lugar na iyon, ngunit siya ay hindi magawang makita ang nagaganap doon kahit na pagtuunan niya pa ito ng sobra ng pansin. Nang bigla naman na nagpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect Head. Ang Blade Master, dahil sa labis na galit nitong nararamdaman, kaya naman ay tinawag siya ng isa at nagtatanong na kung may nakikita ba itong kahit na ano. Ngunit sa isip nito ay mukhang ang kanilang pinuno ay mukhang galit na galit, at mukhang ang kahit na ang plano ng Chi Blade Master ay hindi din naging maganda ang resulta, kaya naman ay agad niyang tinanong ang kanilang pinuno na kung mayroon bang problema sa kanilang ginawang plano. Sa isip naman ng pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ang Blade Master, na kung papaanong nangyayari ito. Dahil sa labis nilang pinagbuhusan ng panahon para matupad ang ganito kagandang plano na nagawa din nilang makapagplanta ng mga espiya kagaya ng prinsipe, kaya naman ay napapatanong siya na kung ang lahat ba ng ito ay mauuwi na lamang sa wala. Dahil sa labis na galit nitong nararamdaman ay agad nitong binunot ang kanyang sandata, at agad na ipinang-atake sa kinaroroonan ng kanyang kasama. Sa nangyari ay nagulat naman ito dahil sa nagawa nitong mahiwa ang malalaking bahagi ng kabundukan sa kanilang malapit.
Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang siya na ang matinding puwersa na kanyang nakita ngayon ay hindi kaya ay ang Blade Master ay nagawa ng maabot ang Divine Territory. Nang bigla naman na nag-utos ito at sinabi na aalis na sila ngayon, ngunit nagsalita naman ang kasama nito at sinabi na kung ang kanilang plano ay nagkaroon ng problema ay hindi ba mas maganda na ikonsidera nila ang ipadala ang Blade Massacre Squad o hindi kaya ang Blade Purity Squad upang magawang makatulong sa sitwasyon. Ngunit sinagot naman siya nito at sinabi na ang labanan ay natapos na at wala nang kahit na sino sa kanila ang magagawang magbalik sa kanya ng resulta. Ngunit dagdag nito na kahit ganun pa man ay may nakuha naman silang magandang kapalit sa mga naganap, dahil sa wakas ay natagpuan na din ito ang Demon God. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ang ilang oras sa loob ng palasyo, ay sa isip ng pinuno ng Murem Alliance na ang nangyari ay nakakapanindek balahibo, at walang duda na ang digmaang ito ang maaring mangyari sana sa Jiangho. Nang bigla naman na nagsalita ang kasama nito sa kanyang likudan at sinabi na halos 600 martial artist ang napaslang dito at libo-libo ang sugatan, at ibabalita na lang nila ang buong detalye patungkol doon matapos na maayos ang lahat sa lugar na ito, na agad naman itong sinang-ayunan. Sa kabilang banda naman ay napapasabi si Wang Hul na talagang nagawa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects na paslangin ang lahat ng kanilang mga kasamahan na naiwan sa lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ni Becky at sinabi na ang bawat isa sa kanila ay nasa ilalim ng pagkontrol gamit ang kanilang mga inner energy, dahil ang lahat ng taong kanilang nagawang mahuli na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay namatay sa pamamagitan lamang ng pagsabog ng kanilang mga ulo, at mukhang ang kanilang mga parasite sa mga ulo ay nagawang may activate gaya nga ng sinabi sa kanila ng Demon Lord. Sa isip naman ng Grand Guardian na ang mga ito ay preparado, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman ang ikinakatakot nilang impormasyon ang ayaw nilang kumalat, ngunit sigurado siya na hindi inaasahan ng mga ito na mangyayari ang mga ganitong kaganapan. Nang bigla naman itong napalingon sa kinaroroonan ng kanilang Demon Lord, at napansin ang ginagawa nitong kakaiba sa natitirang Flame Blade Master habang napapatanong na kung sa papaanong paraan nitong nagawang alisin ang parasite na nasa kaniyang ulo. Kaya naman dagdag ng Grand Guardian ay napapatanong siya na kung ano pa ba ang kayang gawin ng kanilang Demon Lord, at talagang ang isang ito ay labis na kakaiba kumpara sa mga Supreme Heavenly Demon na kanyang pinagsilbihan. Sabi pa nito na laging nalalagpasan ng ating bida na si Qian Yuhun ang kanilang mga ekspektasyon, at ang kanyang mga pangarap na ang lahat ng layunin ng Great Heavenly Demon Divine Cult ay maaring matupad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Heobong na kung bakit hindi nila nais na dakipin nito ang Heaven Master, ngunit sabi naman ng Murem Alliance 7th Master na mula sa Moyong Clan na si Moyong Kang, na sila ang nagpahinto sa isang ito. Dagdag pa ng Murem Alliance 11th Master na mula sa Beggar Sect na si Hong Palwo na bakit nito hihingiin sa kanila ang isang bihag na sila mismo ang kumuha. Kaya naman ay tinanong nito ang Heaven's Master na kung hindi ba ay nagawa nitong tumakbo sa kanya matapos nitong putulin ang isa nitong braso, ngunit sumagot naman ito at sinabi na ang bagay na iyon ay hindi nangyari. Kaya naman dahil dito ay sinabi ni Heobong na ang kanyang mga sugat ay may mga sunog na galing sa kanyang apoy ngunit pinapanindigan pa din niya na hindi naganap ang bagay na iyon, at mukhang siya ay isang tao na walang kahihiyan. Ngunit iginiit nito na siya ay nagawang mahuli habang nakikipaglaban sa Murem Alliance 7th Master at sa Murem Alliance 11th Master, kaya naman ay hindi nito alam kung ano ba ang kanyang tinutukoy. Nang bigla naman na nagpadala ito ng sound telepathy sa isa sa mga ito at sinabi na hindi nila dapat na hayaang makuha siya ng mga ito dahil sigurado siya napapahirapan siya ng mga ito upang magawang makakuha ng mga impormasyon patungkol sa Blue Heaven Society, at kitang-kita naman na silang lahat na mga nahuli ay papaslangan. Matapos ay bigla naman na dumating ang ating bida, at tinanong sila Heobong kung hindi pa ba sila tapos dito. Matapos naman na bigyan ng matalim na tingin ni Qian Yuhun ang Heaven's Master, ay sa isip naman ng dalawang Master ng Murem Alliance na ang aura na ipinapalabas ng Demon Lord ay talagang nakakatakot, ngunit hindi na nila magagawang baguhin pa ang kanilang desisyon, dahil sa ang lahat ng mga corruption sa loob ng Orthodox Murem ay may lalantad kung gagawin niya ang bagay na iyon.
Dagdag pa ng isa na maari nang malaman ng mga ito ang patungkol sa mapanganib na teknik at gamitin ito sa kasamaan, dahil ang ganong klaseng teknik ay dapat lamang na gamitin ng Orthodox Mrem. Kaya naman ay tinawag ng mga ito ang kanilang Mrem Alliance head gamit ang sound telepathy. Sa isip naman nito na ang kanyang mga kasamahan ay tinatawag siya upang humingi ng tulong, kaya naman ay napapaisip siya na kung ano naman kaya ang kanyang gagawin na ngayon. Nang bigla naman itong natigilan ng nagpadala ng sound telepathy ang Heaven's Master sa kanya, sabi niya na kapag hinayaan nila na makuha sila ng demonic cult, ay ang sekreto ng Blue Heaven Society kasama na ng teknik ng Supreme Martial Physique ay mailalantad na, at hindi lamang nito nilalagay sa panganib ang kanilang Mrem Alliance ngunit maging ang kabuuan ng Orthodox Mrem. Matapos ay tinanong niya ang pinuno ng Mrem Alliance na kung ayos lamang ba na mangyari ang bagay na iyon para sa kanya, dahil dito ay sa isip ng pinuno na tama ito sa kanyang mga sinasabi, dahil sa ang demonic cult ay labis ng mapanganib sa ngayon nilang katayuan, at kung makakakuha pa sila ng mas madami pang kapangyarihan, ay ang balanse sa pagitan ng tatlong puwersa ay maaring tuluyan ng mawasak. Kaya naman ay agad nitong kinausap si Qian Yuwon at sinabi na kung maari ba na hayaan na lamang nito ang bagay na ito sa kanila. Dahil dito ay nagtataka naman ang ating bida na kung bakit naman siya susuko na lamang sa usaping ito. Sabi nito na kahit pa ang kanilang tagasunod ang nagawang makapagbigay ng pinsala sa Heaven's Master, ay sa huli ay ang kanyang dalawang master ng Mrem Alliance ang nakagawa na mahuli ang isang iyon. Kaya naman ay sa tingin niya na kailangan nitong aminin na patas lamang na kung sila na ang bahala sa mga taong kanilang nagawang mahuli, ngunit bigla naman siyang binigyan ng masamang ekspresyon ni Qian Yuwon dahil sa mga sinasabi nito, senyales na hindi siya natutuwa sa nais niyang mangyari. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.